Sa mundong ating ginagalawan ay maraming nakatagong misteryo na hindi pa natin natutuklasan. At sa mundong ating ginagalawan ay dalawa lamang panig na maaari nating tahakin. Ang panig na kaliwa o nasa panig na kasamaan at ang nasa panig na kanan o nasa panig na kabutihan. Sa kwentong ito, ating matutunghayan ang kwento ng dalawang tao na magkaibang lahi ngunit pareho ng hangarin na makatulong sa kapwa at maipagtanggol ang naaapi. Halina at samahan niyo kung tunghayan ang kwento ng isang antingero at ng mabuting aswang. Sa isang liblib na baryo sa bayan ng Hinabangan sa probinsya ng Samar na kung tawagin ay San Rafael ay nakatirang isang binatang nagngangalang Daniel. 24 na taong gulang. Ulila ng lubos si Daniel sapagkat noong siya ay 13 taong gulang pa lamang ay namatay na ang kanyang mga magulang at ang kanyang panganay na kapatid na babae sapagkat nagkaroon ng digmaan noon sa pagitan ng mga antingero at masasamang aswang at kasamang nagbigis ng buhay ang mga magulang at panganay na kapatid ni Daniel. At ng mga panahong iyon ay naroon si Daniel at nasaksihan niya kung paano nakipaglaban at nagbigis ng buhay ang kanyang mga mahal sa buhay. Mula ng araw na iyon ay lawis ang galit ng pagkamuhi ni Daniel sa mga masasamang aswang. Habang nag-aayos ng lambat si Daniel ay naalala niya ang mga salitang sinabi niya sa mga mahal niya sa buhay noong siya ay 13 taong gulang pa lamang. Mama, Papa, Ate Rochelle, patawad po dahil wala po akong nagawa para tumulong sa laban. Pangako po, ipaghihiganti ko po kayo. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko po kayo napaghihiganti. Pangako po yan. Malungkot at galit na wika ni Daniel habang nakatingin sa katawan ng kanyang mga mahal sa buhay. Ito na ang tamang panahon ng paghahanap at pagpaslang sa mga masasamang aswang. Humanda sila dahil hindi ko sila papakita ng awa. Marami na silang taong pinaslang dahil sa kanilang katakawan. Kaya hindi na sila dapat magtagal sa mundong to. Wika ni Daniel matapos niyang maalala ang masakit na nangyari sa mga mahal niya sa buhay. Nang matapos na ni Daniel ang pagsasayos niya ng mga lambat ay inilagay na niya ang lambat sa kanyang kamali. Sapagkat napagpasya nito na hanapin ang mga kagamitan ng kanyang mga magulang at kapatid pamuksa sa mga masasamang elemento at masamang aswang. Matapos mananghalian ay nagtungo si Daniel sa silid ng kanyang mga magulang na matagal na niyang hindi binubuksan. Pagpasok pa lang ni Daniel sa silid ay nakaramdam na siya ng napakalakas na presensya at nagmumula iyon sa medalyong nakasabit sa dingding. Sa pagkakataong iyon ay nilapitan ng binata ang nagliliwanag na medalyon ng kanyang yumaong ama at walang alinlangan ng sinuot ito. Ilang sandali pang lumipas ay naramdaman ni Daniel ang unti-unting pagdaloy na matinding enerhiya at kapangyarihan sa kanyang buong katawan. Maya-maya ay napansin ng binata ang isang itim na bato na nakapatong sa isang malit na mesa ng silid. Ang lapitan iyon ni Daniel ay bigla iyong kuminang at lumutang ito papalapit sa kanya. Ang itim ng batong iyon ay tinatawag na mutya ng mabuting aswang na pagmamayari ng kanyang ina. Ilang sandali pang lumipas ay dahang-dahang bumagsak sa palad ni Daniel ang nabanggit na mutya. Pagkatapos ay nagulat na lamang ang binata nang lumitaw sa kanyang harapan kaluluwa ng kanyang mga magulang at panganay na kapatid. Sa pagkakataong iyon ay hindi nakapagsalita si Daniel sapagkat hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Huwag kang matakot at magtaka anak. Nagpakita kami sa iyo dahil may gusto kaming sabihin sa iyo. Wika ng ama ni Daniel. Daniel anak, ang mutya na iyan ay hindi para sa iyo. Para yan sa isang mabuting aswang na makikilala mo balang araw. Kusang lumapit sa iyo ang mutya na iyan dahil gusto ng mutya na ikaw mismo ang magbigay sa mabuting aswang na yon. Wika naman ng ina ni Daniel. Sa pagkakataong iyon ay unti-unting nawala ang takot
at pagtataka ng naramdaman ni Daniel. Nagpakita kami sa iyo, Daniel. Nais ka namin palaan. Anak, mag-iingat ka. Sapagkat nalalapit na naman ang pagsalakay at pananalasa ng mga masasamang aswang. Kaya ihanda mo ang iyong sarili. Pero huwag ka mag-aalala, Daniel. Dahil hindi lahat ng aswang ay masasama. Meron din namang mabuting aswang na tutulong sa iyo sa labang iyong kakaharapin. Muling wika ng ama ni Daniel sa kanyang anak. Maya-maya ay lumapit naman kay Daniel ang kanyang panganay na kapatid na si Rochelle at tinabat nito sa binata ang kanyang sagradong pana. Daniel, ikaw nang bahala sa sagradong pana ko ha. Ingatan mo yan at huwag mong iiwawala dahil makakatulong yan sa pakikipaglaban mo sa mga masasamang aswang. At saka ang mabuting aswang na tinutukoy ni Mama ay kaibigan ko at kaedad ko rin yun. Sa makatuwid ay matanda siya sa iyo ng 4 na taon. At saka kaibigan ni Mama at Papa ang mga magulang nito. Kaya natitiyak kong kilala ka na rin ng kaibigan ko. At saka ang mga magulang ng kaibigan ko ay kasabay rin naming nasawi sa digmaan. Kaya naman ulila na rin siya katulad mo. Paliwanag naman ni Ate Rochelle. Ilang sandali pang lumipas ay lumapit kay Daniel ang kanyang mga mahal sa buhay at niyakap siya ng mga ito. Daniel anak, huwag ka mag-aalala dahil madadalo ka pa rin namin hanggat pinahihintulutan pa kami ni Bathala. Wika ng ina ni Daniel bago ito tuloy maglaho at pagkalipas ng 1 minuto ay naglaho na ang mga mahal niya sa buhay. Kahit paano ay nabawasan ng pangungulila ni Daniel dahil nakasama niya sa maikling oras ang kanyang mga mahal sa buhay. Pagsapit ng 9 ng gabi nang matapos na maghapunan si Daniel ay sinimulan na nitong libutin ang buong baryo sapagkat may naramdaman siya mga malalakas na presensya ng mga masasamang aswang. Hindi pa man siya nangangalati sa pag-iikot niya sa buong baryo ay may humarang na sa kanyang 3 itim na aso na umaangil, naglalaway at nanlilisik ang mga pupulang mata nito. Maya-maya ay akmang susugurin na ng mga itim na aso si Daniel. Ngunit bago iyon makalapit sa binata ay kinamit na nito ang sagradong pana ng kanyang kapatid. At sa isang tirahan lang, bumalagta kaagad sa lupa ang 3 itim na aso. Samantalang ang bala ng pana ay mabilis na bumalik sa lalagyan nito na para bang isang boomerang. Ilang minuto pang lumipas, pinalibutan ng 7 masasamang aswang si Daniel. Ngunit hindi man kinakitaan ng pagkasindak ang binata. Sa pagkakataong iyon, ay hinagis ni Daniel ang sagradong pana sa ere. At doon naglabasan ng 7 bala na pana at tumusok ang mga ito sa dibdib ng mga masasamang aswang. Kayong mga masasamang aswang, hindi porket bagong antingero ako ay madali niyo akong matatalo? Ha? Pwes, nagkakamali kayo. Humanda kayo dahil ipaghihiganti ko ang mga mahal ko sa buhay at uubusin ko ang lahi ninyo. Galit na wika ni Daniel sa mga masasamang aswang na nagkukubli sa talahiban. At sa isang kumpas na kamay ni Daniel ay kusang nagpakawala ng mga nag-aapoy na pana ang sagradong pana at pinuntriya ito ng mga masasamang aswang na nagkukubli sa talahiban. Kung kaya't nasunog ang talahiban na pinagtataguan ng masasamang aswang. Matapos ang pangyayaring iyon ay tumahimik na ang buong paligid. Akmang tatalikod na si Daniel upang maglakad pabalik sa kanyang tahanan. Ngunit hindi natuloy sapagkat nakita ni Daniel ang isang babaeng aswang. Siya si Clara, 28 taong gulang. Ang matalik na kaibigan na kapatid ni Daniel. Si Clara ay kabilang sa lahi ng mabuting aswang na ang layunin ay ipagtanggol at iligtas ang mga naapi. Sa pagkakataong iyon ay inakala ni Daniel nakakampi ito ng masasamang aswang, si Clara. Kaya naman sinugod niya ito at sinakal. Sabay sabi ng, "Hoy, ikaw, naaswang ka. Alam kong kakampi ka ng mga aswang na pinaslang ko kanina. Kaya humanda ka dahil papaslangin na rin kita." Sa pagkakataong iyon ay halos hindi makahinga si Clara dahil sa higpit ng pagkakasakal sa kanya na binata. Ngunit pinilit pa rin itong magsalita. "Nagkakamali ka sa sinasabi mo, Daniel. Hindi ako masamang aswang dahil
kabilang ako sa lahi ng mga mabuting aswang. Naisa na kitang tulungan pero nahuli ako sa pagdating. Habol hiningang tugon ni Clara kay Daniel. Nang marinig ni Daniel ang sinabi ni Clara, ay bigla itong natikilan. At unting-unting lumuwag ang pagkakasakal nito kay Clara. Sapagkat napagtanto kaagad ng binata na si Clara ang tinutukoy ng kanyang kapatid. Kung gayon, ikaw ang matalik na kaibigan ni Ate Rochelle? Nahihiyang tanong ni Daniel sa dalaga. Ngumiti naman si Clara sa binata. Sabay akbay nito kay Daniel. Oo Daniel, tama ka sa sinabi mo. Siya nga pala, ako si Clara. Tugon naman ni Clara habang nakakabay ito sa binata. Pasensya na po Ate Clara sa inasal ko kanina. Hindi ko po kasi alam na ikaw pala ang matalik na kaibigan ni Ate Rochelle. Nahihiyang wika ni Daniel kay Clara. Ayos lang yung Daniel, naiintindihan ko kung bakit gano'n ang inasal mo kanina. Alam ko kasi na namumuhi ka sa lahi ng mga aswang. Kaya wala ka dapat na ihingi ng pasensya sa akin. Tugon naman ni Clara sa binata habang masaya itong nakatingin kay Daniel. Napangiti na lamang ang binata sa dalaga. At maya-maya ay napatingin si Daniel kay Clara. At doon nabighani si Daniel sa kagandahan ng dalaga. Ngunit paglipas ng ilang sandali, ay mabilis nang ibinaling ni Daniel ang kanyang paningin sa ibang direksyon. Sapagkat batid ng binata na unti-unting nahuhulog ang loob niya sa dalaga. Wala namang kaalam-alam si Daniel. Mula pa lamang ng 13 taong gulang pa lamang siya, ay may gusto na sa kanya si Clara at palagi siyang binabantayan nito. Maya-maya ay nakita ni Daniel at Clara. Napapasugod sa kanila ang 5 masasamang aswang, kung kaya't matapang nila itong nilabanan. At pagkalipas ng kalahating oras, ay tuluyan nang nalipol ni Daniel at Clara ang masasamang aswang. Maya-maya ay bumalik na sa pagiging tao si Clara, habang si Daniel naman ay halos maupo na sa sobrang pagod. Ay, sa wakas, natapos din ang labanan. Nangihinang wika ni Daniel. At maya-maya nga ay tuluyan nang bumigay ang katawan ni Daniel dahil sa sobrang pagod at panghihina. Ngunit bago pa bumagsak si Daniel sa lupa, ay nasulod na siya ni Clara. Ngunit hindi na iyon naramdaman ng binata sapagkat ng mga oras na yon ay nawala na siya ng malay. Sa wakas ay may makakatulong na ako sa pagpuksa sa mga masasamang aswang. Wika naman ni Clara sa kanyang sarili. Habang pinapasan ang binata, ilang sandali pang lumipas, ay mabilis na tinungo ni Clara ang tahanan ni Daniel. At nang marating na ni Clara ang tahanan ng binata, ay dinala na ni Clara si Daniel sa silid nito. At doon ay payapang nagpahinga si Clara sa tabi ng binata. Ngunit sa mga oras na yon, ay nakarating na sa hari ng mga masasamang aswang sa nangyari sa kanyang mga kalahi. Kaya naman labis-labis ang galit na nadarama nito kina Daniel at Clara. Pagsapit na 6:00 ng umaga, ay nagising na lamang si Daniel at napansin itong naroon na siya sa kanyang silid. Sa pagkakataong iyon, ay naamoy ng binata ang pabango ng isang babae na dumikit sa kaliwang bahagi ng kanyang unan, sapagkat doon nakapwesto si Clara kagabi. Doon ay napagtanto ni Daniel na nakatabi niya si Clara sa pagtulog kagabi. Maya-maya ay nakaamoy si Daniel ng mabangong usok na nagmumula sa kusina. Kaya naman dali-dali nang bumangon si Daniel at nagtungo sa kusina. At doon naabutan ni Daniel si Clara na nagluluto. Maya-maya ay nakita ni Daniel ang garapon ng asin na hawak-hawak ng dalaga. Kaya naman naalala nito ang sinabi sa kanya ng kanyang ina noon. Ito ay nabubuhay pa. Daniel anak, ang mga mabuting aswang ay hindi tinatablan ng mga pangontra. At nakakakain din sila ng mga pagkain ng tao. Kaya naman hindi na nila kailangan pang mambiktima ng tao. At kung kakain man sila ng tao, ay tanging masasamang tao lamang ang kanilang kinakain. Sapagkat ang layunin ng mga mabuting aswang
ay tumulong sa mga nangangailangan at iligtas sa mga naaapi, wika ng ina ni Daniel sa noong bata pang si Daniel. Maya-maya ay humarap si Clara kay Daniel at doon muling nasilayan ng binata ang nakakabighaning kagandahan ng dalaga. Walang kamalay-malay si Daniel na sinasadya talaga ni Clara na mahulog ang loob sa kanya ng binata. Epektibo naman ang ginawa ni Clara. Siya nga pala, Ate Clara. May matutuluyan ka na ba? Tanong ni Daniel kay Clara. Wala pa nga eh. Bagong lipat lang kasi ako dito. Kaya wala akong matutuluyan. Tugon naman ang dalaga kay Daniel. Kung gayon ay dito ka na lang po. At para di ka na mahirapang maghanap ng matutuluyang tahanan. Wika ni Daniel kay Clara. Napatango at napangiti naman ang dalaga sa sinabi ng binata. Maya-maya ay dumating sa tahanan ni Daniel ang kanyang mga tagalaot. At doon ay binigay ng mga tagalaot kay Daniel ang kanilang mga kinita sa paglalaot. Pagkatapos ay binayaran na ng binata ang mga ito. Mga mano, yung isang banyera ng isda na nahuli nyo ay paghati-hatian nyo na po. At yung iba pang banyera na may lamang isda ay pakideliver na lang po sa palengke para maibenta na po ng mga tindera natin. Pili ni Daniel sa mga tagalaot. Sumang-ayon naman ang mga ito sa sinabi ni Daniel at nagpasalamat. Pagkatapos ay masayang umalis sa tahanan ni Daniel ang mga tagalaot at sinunod ng mga ito ang bilin ng binata. Hindi ako nagkamali sa pagkakakilala ko kay Daniel. Bukod sa gwapo na, ay mabait pa at hindi mapanglamang sa kapwa. Wika ni Clara sa kanyang isipan habang nakatingin kay Daniel. Maya-maya ay narinig ni Clara ang sinabi ni Rochelle na tanging siya lamang ang nakakarinig. Clara, kung maaari wag mo nang papakawalan iyang kapatid ko. Mas mapapanatag ang loob ko kung ikaw ang makakasama niya habang buhay. Wika ni Rochelle sa kanyang kaibigan. Napatango na lamang si Clara sa sinabi ni Rochelle at tahimik na nag-aalmusal. Matapos mag-almusal ay nagtungo sina Daniel at Clara sa labas ng tahanan upang magpahangin. Habang nagpapahangin ay kinuha ni Daniel ang mutya ng mabuting aswang sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay lumapit ito sa dalaga at inabot nito ang mutya. Ate Clara, tanggapin mo ang mutya na ito. Ipinabibigay po iyan ni Mama. Wika ni Daniel habang inaabot ang mutya kay Clara. Napangiti naman ang dalaga kay Daniel at marahan nitong kinuha ang mutya sa kamay ni Daniel. Pagkatapos ay kinabit niya iyon sa kanyang kwintas. Sa pagkakataong iyon ay ibang lakas at enerhiya ang unti-unting dumadaloy sa katawan ni Clara sapagkat ngayon ay dalawang mutya ng mabuting aswang na ang hawak ni Clara. Maya-maya ay napansin na lamang ni Daniel na nakalutang siya sa ere at nung lumingon si Daniel sa kanyang likuran ay nakita niyang hawak-hawak ni Clara ang kanyang balikat. Halika Daniel, samahan mo akong lumipad sa himpapawid. Paanyaya ni Clara sa binata. Napatungo na lamang si Daniel at hindi na umimik pa. Ilang sandali pang lumipas ay dahang-dahang lumutang sina Daniel at Clara hanggang sa pataas na sila ng pataas at sa sobrang taas na lipad ng dalawa ay kitang-kita na nila ang buong kalupaan. Huwag ka mag-alala Daniel dahil hindi kita bibitawan. Wika ni Clara sa binata nang mapansin nitong kinakabahan si Daniel at habang nasa himpapawid sina Daniel at Clara ay biglang dumating ang alagang uwak ni Clara at ibinulong nito sa dalaga na pagsapit ng hating gabi ay muling sasalakay ang mga masasamang aswang sa baryo. Matapos ang pangyayaring yun ay umalis na ang uwak upang mangalat pa ng impormasyon at maya-maya ay naamoy ng dalawa ang malansang amoy na namumula sa hangin. Senyalis na may paparating na panganib. Mukhang may paparating na panganib. Wika ni Daniel habang nakatingin sa mga ulap. Oo Daniel, kaya kailangan natin maghanda. Ang mabuti pa ay bumalik na tayo sa tahanan. Tugon naman ni Clara sa binata. Mabuti pa nga, pagsang-ayong wika naman ni Daniel sa sinabi ng dalaga. Pagkalipas ng 1 minuto ay bumalik na sina Daniel at Clara sa kanilang tahanan. At sa pagkakataong iyon ay nakita nilang nag-aabang ang isang sigbin
sa tapat ng pintuan ng tahanan. Ang Sigbin na iyon ay alaga ni Rochelle. Sa pagkakataong iyon ay inutusan ni Daniel ang Sigbin na mangalat ng impormasyon tungkol sa napipitong pagsalakay ng mga masasamang aswang. Nang makaalis na ang Sigbin, ikinuusap ni Clara ang binata. Daniel, nasaksihan ko ang pakikipaglaban mo sa masasamang aswang kagabi. Natapansin ko na madali kang manghina sa tuwing gagamitin mo ang sagradong pana ng iyong kapatid. Wika ni Clara sa binata. Nais kong sabihin sa iyo na dapat magkasabay mong gamitin ang medalyo ng iyong ama at sagradong pana ng iyong kapatid. Tugtong pa ni Ate Clara sa sinabi. Naiintindihan ko. Tugon naman ni Daniel sa dalaga. Kung gayon, ay dadalhin kita sa isang lugar na walang tao upang makapagsanay ka na maayos. At ako naman ay magsasanay rin sapagkat hindi ko pa masyadong kabisado ang bago kong taglay na kapangyarihan. Wika ni Clara kay Daniel. At pagkalipas ng 1 minuto ay nagtungo sina Daniel at Clara sa kabundukan upang magsanay. Doon ay pinag-aaralang mabuti ni Daniel ang tamang paggamit ng medalyon at sagradong pana, habang si Clara naman ay pinag-aralan din mabuti ang kanyang bagong taglay na kapangyarihan. Hanggang sa lumipas ng 3 oras ay nagamit na ni Daniel ng tama ang medalyon at ang sagradong pana at nakokontrol na rin ni Clara ang kanyang bagong taglay na kapangyarihan. Maya-maya ay sinubukan maglaban ni Daniel at Clara upang masubukan nila ang kanilang kapangyarihan. Sa pagkakataong iyon ay napansin ng dalawa na pantay lang ang kanilang kapangyarihan, kaya naman tinapos na nila ang pagsasanay at kaagad na bumalik sa kanilang tahanan. Pagsapit pa lang ng alas 5 ng hapon ay nabalot na nakatahimikan ang buong baryo sapagkat alam na ng mga taga roon ang pag-atake ng mga masasamang aswang. At ang mga oras na iyon ay nasa kalagitnaan ng paghahaponan sila Daniel at Clara nang biglang dumating ang alagang uwak ni Clara at ang alagang Sigbin ni Daniel. Doon ay ipinaalam ng uwak at Sigbin na ang pag-ataking gagawin ng mga masasamang aswang ay mapapaaga at magaganap iyon sa alas 7 ng gabi. Ilang sandali pang lumipas ay pinakainan ni Clara at Daniel ang kanilang mga alaga. Sa pagsapit ng alas 7 ng gabi ay nagsimula ng umalulong ang mga aso. Pagkatapos ay sinundan iyon ng mga mahihinang angil ng mga masasamang aswang. Sa pagkakataong iyon ay sabay na nagtungo sa lansangan ng sina Daniel at Clara. At doon matapang nilang kinalaban ang mga masasamang aswang. Ilang sandali pang lumipas ay napaslang na ni Clara at Daniel ang masasamang aswang na umatake sa baryo. Kaya naman nagkaroon ng kaunting katahimikan. Ngunit pagkalipas ng 5 minuto ay muling napasabak sa laban sina Daniel at Clara sapagkat biglang dumating ang mga manananggal. Doon ginamit ng binata ang sagradong pana at bawat matamaan ng bala ng mga sagradong pana ay mabilis na namamatay. At pagkalipas lang ng 1 oras ay tuluyan nang nalipon nila Daniel at Clara ang mga manananggal. At dahil sa mga pangyayaring iyon ay lalong nag-alab sa galit ang hari ng mga masasamang aswang, kung kaya't siya na mismo nagtungo sa kinaroroonan ni Daniel at Clara. Umanda kayong dalawa sa akin. Pagbabayaran ninyo ang ginawa niyong pagpaslang sa mga kalahi ko. At hiyandaan niyo na rin ang mga sarili ninyo dahil ito na ang magiging huling gabi ninyo. Nang marinig ni Daniel ang sinabi ng hari ng mga masasamang aswang, ay bigla nitong naalala ang wangis na pumaslang sa kanyang mga magulang. Sa pagkakataong ding iyon, ay naalala din ni Clara ang wangis na pumaslang sa kanyang mga magulang at sa iba pang angkan ng mga mabuting aswang. Matapos ang pangyayaring iyon, ay sabay na patingin si Daniel at Clara sa hari ng mga masasamang aswang. Sa wakas, ay makakapaghiganti na rin kami sa ginawang pagpaslang sa mga mahal namin sa buhay.
Galit na galit ng wika ni Daniel habang nakatingin sa hari ng mga masasamang aswang. Sa tingin ba ninyo ay matatalo ko ng isang bagwang antingero at isang batang mabuting aswang? Pues, nagkakamali kayo. Kung madadaig ninyo ako ng ganun lamang kadali, dahil hindi ninyo kakayanin ang lakas ko, mga mahihinang nilalang. Doon ay tumilapan ang hari ng mga masasamang aswang sa talahiban at nang lingunin nito ang kinaroroonan ni Daniel at Clara ay wala na ang mga ito sa kanilang kinatatayuan. Paano? Maya-maya ay marahang tumayo ang hari ng mga masasamang aswang at nang tuluyan na ito makatayo ay nakita niya si Daniel at Clara na magkatabing nakatayo 5 metro ang layo ng mga ito mula sa kanyang kinatatayuan. Masyado kang kampante, tanda. Bukas na bukas ang iyong depensa. Masyado kang nakatingin sa mga mata namin. Kaya hindi mo na malayan ang pag-atake namin, wika ni Daniel sa hari ng mga masasamang aswang. Dahil sa mga sinabing iyon ni Daniel ay napikon at nag-alab sa galit ang hari ng mga masasamang aswang. Kung kaya't sinugod niya ang binata at nilabanan ng mano-mano. Walang kaalam-alam ang hari ng mga masasamang aswang na napasailalim na siya sa ilusyon ni Clara. Ito ang orasyon na kanyang pinag-aaralang buuin ni Clara habang siya'y nagsasanay noong siya'y nasa 18 taong gulang pa lamang. Sa pagkakataong iyon ay matitinding sipa, suntok ang natamo ni Daniel. Ilang sandali pa ang lumipas ay hindi na nakayanan ni Daniel ang pagkataking ginagawa ng hari ng mga masasamang aswang kung kaya tuluyan na itong manghina at bumagsak sa lupa. Hindi pa nakontento ay hinawakan ng hari ng mga masasamang aswang si Daniel sa leeg. Pagkatapos ay inangat niya ito sa ere hanggang hindi makahinga ang binata dahil sa napakahigpit na pagkakahawak ng hari ng mga masasamang aswang sa leeg nito. Ngunit hanggang sa mga oras na yun ay hindi pa rin nahahalata ng hari ng mga masasamang aswang na ilusyon lamang ang lahat. Ang totoo ay nasa tabi ng isang malaking tipak ng bato ang tunay na Daniel at Clara at pinagmamasahan ang hangal na hari ng mga masasamang aswang. Sinabi ko na sa inyo, noong una na hindi nyo ako kakayanin dahil mas malakas ako sa inyo. Magpaalam ka na. Sa mundong ito, tatapusin ko na ang paghihirap. Napatigil sa pagsasalita ang hari ng mga masasamang aswang nang biglang umusok si Daniel. Napakahangal man tanda. Hindi mo ba alam na ang Daniel na kinakalaban mo at nahawakan mo kanina ay isang huwad lamang? Wika ni Clara sa hari ng mga masasamang aswang. Ang sarap mo naman paglaro ang tanda. Dugtong pa ni Daniel sa sinabi ni Clara. Sa pagkakataong yun ay lalong nag-alab ang matinding galit ng hari ng mga masasamang aswang kung kaya't sabay nitong sinungkot sina Daniel at Clara. Na mga oras na iyon ay mabilis na nailagan ng dalawa ang pag-ataking ginagawa ng hari ng mga masasamang aswang. At sa gitna ng matinding labanan ay dumating ang pinsan ni Daniel na si Rowel. Kasama nito ang asawa niyang si Ara. Aba naman mahal, may ibubuga din pala si Daniel sa pakikipaglaban sa mga masasamang aswang na katulad ng hari ng mga masasamang aswang. Wika ni Ara kay Rowel. Oo naman mahal ko. Malalakas kasi ang mga antingero at antingera kagaya natin. Nakangiting tugon naman ni Rowel kay Ara. Sa pagkakataong yun ay parehong sinipa ni Daniel at Clara ang hari ng mga masasamang aswang. Kung kayo tumilapon ito sa isang malaking tipak ng bato. Maya-maya ay lumapit si Clara kay Daniel at kinausap ang binata. Daniel, mukhang kailangan natin magsanib puwersa at katawan para matalo natin kaagad ang hari ng mga masasamang aswang. Wika ni Clara kay Daniel. Yan din ang naisip ko, Ate Clara. Tugon naman ni Daniel sa dalaga.
At sa pagkakataong yun, ay lumapit ng sobrang lapit si Daniel kay Clara. Pagkatapos, ay nagkatinginan ng dalawa. Maya-maya, pinagdikit ni Daniel at Clara ang medalyon at ang mutya ng mabuting aswang hanggang sa nagliwanag ang katawan ng dalawa. Sa isang saglit, ay nagsanib na ang katawan ni Daniel at Clara. At nang mawala na ang liwanag, ay isang nilalang ang nagpakita. Ito ang pinagsanib puwersa at katauhan ni Daniel at Clara. At ang pangalan ng nilalang na ito ay Danara. Katapusan na ito ng hari ng mga masasamang aswang. Napapangising wika ni Ara habang pinagmamasdan si Danara. Sige Danara, ipakita mo sa hari ng mga masasamang aswang na iyan ang lakas mo. Wika naman ni Rowel kay Danara. Napangiti naman si Danara sa sinabi ng dalawa. Maya-maya ay mabilis na bumangon ang hari ng mga masasamang aswang at laking gulat nito nang makita niya si Danara. At sino ka namang hampas tupa ka? Nagtatakang tanong ng hari ng mga masasamang aswang kay Danara. Ako? Ako, si Danara. Ang pinagsanib na puwersa at katauhan ni Daniel at Clara. Wika ni Danara sa hari ng mga masasamang aswang. Sa pagkakataong yun, ay nagtataka ang hari ng mga masasamang aswang sapagkat dalawang magkasabay na tinig ang narinig niya mula kay Danara. At pamilyar ang mga tinig na iyon sa kanya. Kung gayon ay, nagsanib pero sa pala kayong dalawa upang ako ay paslangin. Tingnan natin kung may bubuga kayo sa lakas ko. Maangas sa tugon ng hari ng mga masasamang aswang kay Danara. Ilang sandali pang lumipas ay sinugod nito si Danara. Doon ay nagsimula ng matinding sagupaan at habang nagaganap ang matinding sagupaan sa pagitan ng Danara at hari ng mga masasamang aswang ay kumilos na ang iba pang antingero para paslangin ang mga natitirang masasamang aswang. Ng mga oras na iyon ay nagtataka na ang hari ng mga masasamang aswang sapagkat mas lalong bumilis sina Daniel at Clara. Wala na magsanib ang dalawa. Sa pagkakataong yun ay nanlaki ang mga mata ng hari ng mga masasamang aswang nang makita niya ang isa pang nilalang na papalapit sa kanya. Siya, si Roara, ang pinagsanib na puwersa at katauhan ni Rowel at Ara. At sino ka namang hampas tupa ka? Kinakabahang tanong ng hari ng mga masasamang aswang kay Roara. Sino ako? Ako si Roara, ang pinagsanib na puwersa at katauhan ni Rowel at Ara. Tugon naman ni Roara sa hari ng mga masasamang aswang. Umanda ka na tanda dahil ito na ang iyong katapusan. Wika ni Danara sa kalaban. At doon ay sabay na inatake ni Danara at Roara ang hari ng mga masasamang aswang. Sa pagkakataong yun ay nahirapan na makipagsabayan ang kalaban ni Daniel hanggang sa nagtamo na matinding pinsala ang hari ng mga masasamang aswang. Maya-maya ay mabilis na lumutang si Danara papalayo kina Roara at sa hari ng mga masasamang aswang. Ilang sandali pang lumipas, lumitaw sa kanang kamay ni Danara ang sagradong pana. Pagkatapos ay pinana nito ang hari ng mga masasamang aswang. At doon nga ay natamaan na hari ng mga masasamang aswang hanggang sa tuluyan na nga itong nanghina at bumagsak sa lupa. Pagkalipas ng isang minuto ay tuloy nang nawala ng buhay ang hari ng mga masasamang aswang. At sa pagkakataong yun ay naghiwalay na si Danara mula sa kanilang pagsasanib. Gayon din ang ginawa ni Rowel at Ara. Sa wakas ay nagawa na nating ipaghiganti ang mga mahal natin sa buhay, Daniel. Natutuwa ang wika ni Clara sa binata. Oo nga, Ate Clara. Ngayon ay mapayapa na ang ating mga mahal sa buhay at wala rin manggugulo sa ating baryo.